In the future, iplasta ng Diyos. Kaya ang ating paglingkod dito, huwag ka tumingin sa lupa, huwag ka tumingin sa mga material na bagay. Yan sabi ng Diyos, look not the things in the earth. Huwag kang tumingin, look not the things on earth, because the things that you see in earth, that is only temporal. But look at the things that you are not seen. Titingnan mo mga bagay hindi mo makikita. Yung langit, yung pangako hindi makikita eh. Because that is eternal. Doon ka tumingin sa mga bagay hindi mo makikita. Nakikita niyo ba yung trono ng Diyos? Hindi. Ang nakita natin, unang langit pa rin, alapaa pa lang yun eh. Yung the throne of God, hindi na nakikita eh. Sa Biblia, it is an evidence of things not seen eh. That is faith. Kaya ang anxiety, worry, is the battle between faith and worry. Wala namang ka dapat ikatakot. Basta, manalangin ka ng tudo. Amen? Sabi dito, it is practical steps to sweep, mag-iba ka, focus from fear to God's provision. Yung takot mo, i-focus mo doon sa God's provision. Nga ang Diyos, kayang-kaya niya akong pakainin, kayang-kaya niya akong suplayan, kayang-kaya akong proteksyonan, everything. You have to shift focus on God's provision. Then, encouraging prayer. Importanteng panalangin. Encouraging prayer with thanksgiving to experience peace. Kaya magpuri ka ng maayos. Manalangin ka ng maayos. Tos puso, para ma-experiencean mo ang kapayapaan. Mawala yung worry, mawala yung takot, mawala yung anxiety, so you experience peace because of more encouraging prayer and thanksgiving sa ating Panginoon. Eh kung manalangin kaya, nagpupuri, bibig mo naka-plaster cast o naka-plaster, hindi ka bumubuka. So paano mo ma-encourage sarili mo sa panalangin? Hindi ka nagpapasalamat, hindi ka nata-thanksgiving, hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos sa mga bagay-bagay na tanggap mo. Eh how could you experience peace? Manatilang anxiety, worry sa puso-isipan mo. Nga naman, hindi ka bumubuka bibig, hindi ka marunong magpuri, hindi ka marunong manalangin, hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos. Nga ang Panginoon lang naman ang dapat higian nato, kaya encouraging prayer. Anong prayer? Talking and asking to God. Din thanksgiving. Salamat, Lord. Binuhay mo ako sa lupa. Salamat, Panginoon, linigtas mo ako sa kamay ng kaaway. Salamat, Lord, binago ko, pinagaling mo aking karamdaman, pinagpala. Hindi mo ako dapat, wala akong karunungan, ginamit mo ako, maging magagawa, maging preacher, maging choir member. Ginamit mo ako, Lord. Tinuruan mo ko umawit, kaya sintunado man ako. Maraming bagay, pasalamatan ka, Lord. Lord, wala akong karunungan. Good, maraming salamat. Tinuruan mo ko, ikaw nagbigay ng karunungan. Maintindihan ko magbasa ng Biblia kahit English o Tagalog man. Ginagamit mo ako sa ito, nakikinig yung mga tao sa kanyang mga professional. Pasalamatan mo yan. You know how to give thanksgiving to our loving God. Manangin ka tulo para, bakit? Payapa, palaging maramdaman mo. Walang papasok sa isipan mo na kabalaka, worry, and anxiety. Bakit? Punong-puno yung isipan mo ng presensya ng Diyos. E palagi ka nanalangin. Nagpupuri, lahat mong worry, lahat mong takot, lahat mong paalala, binibigay mo lahat sa ating Panginoon. Because He is the one who hold our future. Ang Panginoon umahawak sa ating future, kinabukasan, paniting araw, sa lupa pa ng langit na plus pagbalik ng Panginoon, dalhin tayo sa langit, i-rapture tayo forever with the Lord in heaven. Wala ka nang alalahanin pa. You live your business here. You live your profession here. You live your money here. Wala kang madala. Ang madala natin yung puso nating tapat, sincero sa ating mahal na Panginoon. Yan ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. The impact of anxiety. Anxiety empties to thee of its strength. Ang anxiety, pag-alala,
maging makaramdam ka ng emptiness. Sa araw na to, ang lakas ng anxiety ang mangiral sa sarili mo. Hindi mo na kaya pigilan ang sarili mo. Rather than emptying tomorrow of its sorrow, na dapat maging baliwala sa iyo ang ngayon hanggang bukas sa iyong kalungkutan. That because He is the one who hold our future. Yan ang mangramdaman ng tao. Wala nang panampalataya, parang wala nang pag-asa. Papasok na yung mga temptation sa buhay mo, iba-ibang mga espiritu, pag-iisip mo. We worry about basic needs. Yun ang temptation papasok sa isipin mo. We worry about basic needs, food, clothing, and future. Papasok yan. Mag-alala ka about basic needs. Ano yung basic needs? Araw-araw mong pangailangan. Bigas. Ulam. Tubig. Bill. Baon ng bata. Load sa cellphone mo. Magdamag ka na nagsisilphone kay magasto sa load. Amen? Mag-alala ka na. Papasok ang temptation sa isipan mo. We worry about basic needs. Food, pagkain. Clothing, isuot mo. Wala may problema ang clothing, kaya marami ukay-ukay, tagdis lang. Future, yung bukas mo, your ugma, damlag mo, ingon nila, your future, yung kinabukasan mo, saan ako punta, ano mangyari sa akin, paano yung mga anak ko, paano tanan, puro ka lang paano. Paano naman ang Diyos mo? Ribulto? Yun, makalimutan natin na may Diyos pala nga makapangyarihan nakatingin sa atin. Sabi dito, why we should not worry. Sabi dito, dapat hindi tayo mag-alala. Bakit hindi tayo mag-alala? Why should not worry? Bakit? Dahil may pangako ang Diyos. Matthew chapter 6, verse 25 up to 30, kindly pagibasa, Bible reader. Ito po sundan nyo, bakit hindi na kailangan tayo mag-alala at mabalaka? Pakinggan nyo po ang Biblia. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, kabanata 6, ang talata ay 25 hanggang 30. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, tagaan ninyo kaysa kanila. Amen. 27. At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. 28. At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangagbabalisa? Wariin ninyo ang mga leryo sa parang, kung paanong nagsisilaki, hindi nangagpapagal, ni nangagsusulid man. 29. Gayon ba ay sinasabi ko sa inyo, na kahit si Solomon, man sa buong kaluwalhatian niya, ay hindi nakapagagayak na gaya ng isa sa mga ito. 30. Ngunit kung pinararamta ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, o na ngayon ay buhay, at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya, o kayong mga kakaunti ang pananampalataya. Palakpakan natin Diyos. Wherefore, if God so clothed the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, o ye a little faith? Sabi ko na ang Diyos nagbibihis sa mga damo sa parang nga ngayong araw at bukas, iman, isusugnod lamang sa oven sa kalayo pag iharpat, gabason sila. Di ba mas mahigit pa kayo na gamitan ng Diyos? Di ba mas mahigit pa daw tayo na bihisan ng Diyos? Nakalimutan ba natin minsan na tayo umaalis, punta sa mga birthday, ang gaganda ng damit natin. Para tayo mga prinsesa at mga mayaman. Pero ang bulsa natin walang pira.
Nalilimutan naman natin yan. Sa isang idlap lang, magkaroon ka ng pag-alala. Sabi ng Biblia, kung papaano binibihisa ng Diyos ang mga ito. Na pagtaas araw, bukas, mamaya, susunugin na sila. Mas higit pa tayo na bibihisa ng Diyos. Amin ba? Ngunit ang naramtan ng Diyos ay ganito ang damo sa parang. At ngayon ay buhay. At kinabukasan igagatong sa kalan. Hindi baga lalo na kayong paramtan niya, damitan ba, paramtan niya, o kayong mga kaunti ang panampalataya. Pag magkaroon ka na pala pag-alala, anxiety, nawalaan ka na ng panampalataya. Lumiit na ang iyong panampalataya. Sabi ito kayo nakakaunti ang panampalataya. That's why sabi dito sa mensahe, anxiety and worry is a battle between faith and worry. Pag mayroon kang sapat na panampalataya, hindi ka mag-isip ng mga bagay na to. Marunong kang makontinto at magpasalamat. Kasi kung minsan ang tao, mataas ang ambisyon sa buhay. Hindi marunong magkontinto sa kanyang sarili na tinatanggap ngayon. Gusto pa, higitan niya pa. Sabi ng Biblia, be not high-minded, but fear. Huwag ka maging mataas o isipang-isipan, kundi dapat matakot ka sa Diyos. Kaya mawalan ka ng pagkontinto sa buhay. Kaya gusto kang abutin at liparing hindi mo naman kaya abutin. Papasok ang pride. Mahulog ka, bagsak ka. Pag bagsak ka mo, hindi mo naabot ang gusto mo. Papasok sa iyong anxiety. Fear, takot, pag-alala. Kalungkutan, dahil hindi mo naabot yung ambisyon mo, dahil bakit hindi pa talaga oras na ibigay ng Diyos sa iyo. Tapos, you must wait patiently, seeking for glory, immortality, eternal life. Maghintay ka. Wait patiently. Hintayin mo na may pagtitiis. Sa Bisaya, pailob. Pag-antos, kung gusto mo ng katubagan sa Diyos. Wait patiently, seeking for glory. Naghahanap ka ng glory, pagpapala, immortality, walang hanggang buhay. Hintayin mo ang tamang oras na ibigay ng Diyos sa iyo. Yung tamang angkop sa buhay mo na pangailangan mo. Kaya minsan, ang ambisyon ng tao hindi pa dumating sa tamang angkop, joke in their life, nag-ambisyon na kaya papasok yung anxiety. Kaya sobrang ambisyon sa buhay. Amen? Nakalimutan natin ng Diyos ay our God is our greatest provider. Jehovah Jireh. Amen? Jehovah Jireh, our God is our greatest provider. Jesus reminds us that the Heavenly Father knows that we need before we ask. God is our greatest provider. Gipalaala ng Panginoon, ng ating Ama sa langit, alam niya ang lahat nating pangailangan, hindi pa tayo hihingi. Di pa natin hingiin sa Kanya, alam na ng Diyos ang ating pangailangan. Jesus reminds us that the Heavenly Father knows that we need before we ask. Alam na ng ating Ama sa langit ang ating lahat ng mga pangailangan. Kahit hindi pa natin hingiin. Lalo na pag hingiin mo na. Lalo ibigay niya because He is an answering God. He hears the cry of the children and the righteous. When the righteous cry and ask the Lord hear it. Pakinggan tayo, ibigay niya. Kaya magkaroon ka ng anxiety, worry, dahil hindi ka marunong iyak sa Diyos. Umaawit ka dito, wala kang naramdaman ng presensya.
Siyang isa kapatak sa luha, siya mata walang tumutulo. Nagpupuri ka, nagapuspusan ng iba, walang isang patak na luha tumutulo siyang mata. Kaya paano ka pakinggan ng Diyos? Pakinggan ka rin from matagal. Mabagal ang proseso. Dahil ang sabi ng Biblia, when the righteous cry, the Lord hear it. Kung ang mga matuwid, umiyak, tumulang luha, ang Diyos makikinig sa kanila. Kaya sabi ni Salmista David, ang aking luha, pagkain ko araw at gabi. My tears shall be my meat day and night. Araw-gabi na laging si David sis nagpupuri. Pag tumulang luha siyang mata, sabi niya, ang aking luha, pagkain ko araw at gabi. Kahit wala kang bigas, wala kang kinakain, palagi ka lumuluha sa Diyos, sa mga panalangin, pagpasalamat, bubusugin ka ng ating Panginoon. Satisfyin ka ng Panginoon. Lahat maging sufficiente sa lahat. Wala kang dapat ipag-alala. Ganon po ang sabi ng Biblia. Hindi marunong umiyak, grabing pride mo. Hindi matuto ang Diyos pag mayabang ang tao. Gusto ng Diyos, iyakin ka. Si David, bakit ginawang hari? Dahil si David ang puso niya iyakin. Mapagmahal, mapagpatawad, mapagpakumbaba. Kaya ginawa siyang hari, kay tagabantay lamang ng karniro. Mga kapatid niya, mga magagaling na tao, hindi hinihirang hari. Bakit? Hindi sila mapakumbaba, hindi sila mapagpingin ng tawad, at hindi sila umiiyak palagi sa Diyos. Si David, very humble, bantay ng karniro. Kahit si Saul, papatayin na lang niya, hindi niya pa pinatay, pinatawad niya. Pagabing pagrespeto ng David ay hari si Saul. Kaya pag alis ni Saul na patay, siyang pinalit maging hari. Dahil bakit nakita ng Diyos yung puso ni David? Mapagsisisi na puso. Mapagmahal na puso, mapagpakumbaba na puso, palagi siya umiiyak, araw-gabi nagpupuri. Tandaan po natin yan. Kaya walang darating sa iyong anxiety pag palagi ka umiiyak, lumuluha, nalalangin, nagpupuri sa Diyos. Because the presence of God is our comfort. The presence of God is our satisfaction. Mapipil ka ng spirit, masatisfied ka, mawala lahat problema mo, mga anxiety mo mawala. Pag-uwi mo sa inyo, tuwang-tuwa, magalak na galak ka. Gi-revive ka ng ating Panginoon. Pag itong isambaan, sikapin nyo na sa iyong pagpupuri, tutulong luha, madamang presensya. Makinig ka magpuri ng tos puso para pag-uwi mo, satisfied ka. You experience peace in your heart and in your mind. The anxiety, worry, will be swept away. Will be stripped away. Mawala. Pero kung dito hindi ka nag-concentrate, matapos na yung gawain, pag-uwi mo, hindi pa rin mawala yung problema mo. Dahil bakit? Kulang ka sa pagluhod, kulang ka sa pagsumamo, kulang ka sa pagsigaw, kulang ka sa pag-iyak sa ating malapay. Sabi niya, encouraging prayer and thanksgiving so that you can experience peace in your heart and mind. Everybody say, praise the Lord. Amen ba? Ang Diyos nakita niya lahat pangailangan natin. Sabi ito, value assessment. Magbigay ang Diyos ng halaga at i-assist ka. Tulungan ka ng Panginoon. Amen? If God takes care of the birds and the lilies, He will surely care for you, His children. Paano kuno inalagaan ng Diyos ang mga ibon at ang mga damo? Lalo tayo sigurado, alagaan tayo at mahalin ng Diyos. Dahil tayo ang kanyang mga anak. Value assessment. If God takes care of the birds and the lilies, He will surely care for you and His children. Hindi tayo pabayaan Diyos. I-assist tayo. May value assist. May pakinabang ang pagtulong ng Diyos sa atin. Palakpakan natin ang Diyos. Ngayon, kung palagi ka lang nag-worry, palagi ka lang na-anxiety, palagi ka lang natatakot, palagi ka nang alala, sabi dito, worry is futile. Ano may sabihin ng futile? Ay walang saysay, walang pulos, walang kabuluhan.
yung nadaramdaman mong pag-alala. Worry is futile. Ibig sabihin ng futile ay walang saysay, walang kabuluhan, walang pulos. Worry cannot add a single hour to our lives. Ang worry, kalungkutan, hindi makadagdag ng 1 oras lamang sa ating buhay. Walang kabuluhan. Sige lang kaisip, isang single day lang, hour, wala siya may tulong sa ating buhay. Lalo ka lulugmok. Susunod, magkaroon ka ng, maging atheist ka na. Yun sabi, atheism action. Anong atheist? Anong atheist? Taong walang paniniwala sa Diyos. Katulad ni Karl Marx, ni Stalin, Mao Zedong, gano'n ako dati. Yung mga komunista, mga atheist ang tawag sila. Mga infidel, hindi naniwala sila. They never believe the existence of God. Kaya pag grabe ng anxiety mo, papasok sa questionin mo ng Diyos. Atheism in action. Worry acts as if God is dead or unable to help. Yan ang pasok sa isipan mo. Patay pa lang Diyos. Sabi, buhay ang Diyos, patay ang Diyos. Hindi naman makatulong sa akin. He's unable to help me. Wala. Which is a rebellion against His care. Ngayon ay mga pag-isip, ito yan pagkontra, pag-rebellion. Batok sa pagmamahal at pag-alaga ng Diyos sa ating buhay. Pinapakain nga yung ibon, pinapalago nga yung mga sagbot. Karon sabihin mo, papatay ang Diyos, hindi man makatulong sa akin. That is rebellion against His care. Parang gibaliwala mo. Yung ilang taon ng paglingkod niya, nga binago ka. Pinagaling karamdaman mo. Iningatan ka, pinagpapala ka. That is which is rebellion against His care. Kasi pag may anxiety ka na, yun, mawala ka ng paniniwala sa Diyos. Questionin mo ang Diyos. Sabi, buhay ang Diyos, patay naman, wala naman nagawa sa akin. Wala naman tinulungan sa gusto ko. Kaya sabi ko, yung gusto mo ayaw ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, your thoughts are not my thoughts. Other your ways are my ways. Ang ating mga pag-iisip, hindi pag-iisip ng Diyos. Yung ating kapamaraanan, hindi kapamaraanan ng Diyos. Bakit pinipilit natin yung gusto natin na ayaw ng Diyos para sa atin? Nakalimutan natin, He is the one who holds our future. He knows what best for us. Alam ng Diyos kung sa'yo maganda para sa atin. Huwag natin pilitin, abutin. Hindi natin kaya maabot. Kaya papasag sa iyo yung worry, fear, and anxiety. Makalimutan mo na ang Diyos na buhay. Sabihin mo hindi na makatulong sa atin. That is the work of Satan. Napalakpagan natin Diyos. Everybody say praise the Lord. Ngunit may mga remedy. Anong remedy? May mga lunas, kasagutan ang ating maramdaman nga kalungkutan at pag-alala. Sabi ito, the remedy of anxiety. Pagibasa, Philippians 4:6 up to 7. Ito ang remedy, kalutasan ng problema against anxiety. Philippians 4:6 and 7. Praise the Lord. Sa aklat ng Pilipos, Kabanata 4, ang talata ay 6 hanggang 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, Amen. kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at taing na may pagpapasalamat ay pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Palakpakan natin Diyos. This is the remedy, lunas sa mga anxiety, kalungkutan at pag-alala. Be careful for nothing, but in prayer and everything by prayer and supplication with thanksgiving. Itong pinaka-the best remedy. Kaya huwag kang mag-alala sa lahat ng bagay, sabi ng Biblia. Kundi sa lahat ng bagay, sa magitan ng panalangin, pagsusumba mo, at pagpapasalamat. Let your request be known unto God. Kung ikaw manalangin, magsusumamo, supplication, pasalamat, ipaalam mo at sabihin mo sa Diyos directly, specifically,
Let your request be made known to God. Kung ano ba talang gusto mo, kahilingan mo sa Diyos. After you prayed, after pag sumamo mo, prayer with all prayer and supplication and thanksgiving, pagkatapos yan, sa Biblia, sabihin mo sa Diyos kung ano talagang kahilingan mo sa Diyos. Pero sa dulo, sabihin mo, sa iyong kalooban, Panginoon. Thy will be done, O Lord. Kahit humingi ka sa Kanya, pero sabihin mo, Lord, sa iyong kalooban ang masunod. Hindi sa iyo. Kaya sabi ko minsan pa, may gusto kita na hindi gusto ng Diyos. Kaya sa bawat panalangin natin, let your request known to God. Sabihin natin, Lord, by your grace and your will, in Jesus' name. Kung kalooban mo, Lord, pupunta ako ng Iran. Yun. Por sigurado, hindi kalooban yun. Amen. Kaya baka mamatay ka ron. Diba? Pagkatapos mo, panalangin, huwag ka mag-alala sa mga bagay, panalangin ka, magsusumamo ka, supplication, pasalamatan ng Diyos. Sabihin mo lahat ang gusto mong kahilingan sa Panginoon. Upang ang kapayapaan ng Diyos nga darating sa buhay mo, maipaintindi ng Diyos sa iyo. At gawin niyang puso mo isipan sa magitan ng ating Panginoon. And the peace of God which passes all understanding, ma-open mind mo, understanding, shall keep your heart and mind through Christ Jesus. Parang puso, isipan mo, makalinya na sa ating Panginoon. Because the peace of God that passes all understanding shall keep your heart and mind through Christ Jesus. Mawala ng anxiety, mawala ng worriness, wala na yung fear. Bakit? Nakasit up na ang puso isipan mo sa Panginoon because the God of peace which passes all understanding nasa puso isipan mo na. After you prayed with thanksgiving and supplication dahil sinabi mo na lahat kung anong gusto mo sa Panginoon. Sa iyong kalooban, Lord. Diba sabi ng Panginoon, Thy will be done. Our Father who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Sunod, and give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, for thine is the kingdom, the power forever, forever. Yan ang pattern ng prayer. Hallowed be thy name. Purihin mo muna siya. Taas mong pangalan niya. Our Father which art in heaven. Eh, sa langit naman talaga ang Diyos eh. Kaya, which art in heaven. Kaya huwag ka manalangin sa dingding. Mga ribulto. Which art in heaven. Our Father which art in heaven. Sa langit naman talaga ang banal sa langit. Amen. Which art in heaven. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth. Kaya yung prayer mo, masunod ang kalooban mo sa lupa. Hindi yung kalooban natin. Amen? Para hindi ka magkaroon ng anxiety. Amen ba? Eh, Lord, gusto ko na mag-asawa. Itong nagustuhan kong sister, brother. Sabi ng Diyos, ayaw ko. Hindi, mag-anxiety ka na. Eh, hindi tinugon ng Diyos yung prayer mo. Eh, bakit? Ang prayer mo, walang kalooban niya eh. Dapat, Lord, yung kalooban mo, Lord. Pwede ba tong sister, brother na to? Sa akin, Lord. Kung kalooban mo. So, kung kalooban ng Diyos, matuloy hindi, maging payapa ka. Dahil bakit? Ang prayer mo, kung kalooban ng Diyos. Amen ba? Kay ma-anxiety ka, kay Guzman, puguso ka, gusto mo ibigay agad sa ayaw ng Diyos. Sabihin mo ganda, patay man ng Diyos, di ba ko tinugon, di ba ko tinulungan? Yun, papasok yung anxiety sa puso mo. Kaya tuwing prayer mo, gawin mo, let your request be made known to God. Upang the God of peace with positive understanding will keep your heart and mind in Christ Jesus by His own will. Palakpakan natin Diyos sa minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kaya wala ka na anxiety.
Wala kang worry. Kasi may God of peace ka na sa puso that passes all understanding. So, sinabi mo ng gusto mo. Basta hintayin mo lang ang perfect timing, anong kaloob, perfect will ng Diyos, praise the Lord, hallelujah. Matuloy hindi, praise the Lord. Nothing to worry. Nothing to fear. Amen ba? Kasi tayong Kristiyano, ang kalooban ng Diyos ang masunod sa atin. Hindi yung, lalabas na ako dito, punta na ako doon. Yan litis na solusyon. Lalo ka mahirapan. Marami na ba na demon possessed yan ng sobrang anxiety? Kasi hindi niya na makontrol. Hindi ka not control the future. Delikado. Kaya, please, sundin yung mga mensahe na tinuturo namin sa inyo. Para walang anxiety darating sa buhay. After anxiety, hindi na malutas, papasok yung depression. Pag depression, after depression, rejection. Muna mo reject ka na, alis ako dito, hindi na ako magsimba, that is rejection. Depression, bagsak ka pa. Hindi ka na maistorya. After that, muudyo ka sa Satanas, magpakamatay ka. Mag-suicide ka. Huwag ka na magpanayon. That is rejection. So, it's here you shall pull away from the presence of God. Okay, you need prayer, thanksgiving, supplication. Tamang pagpupuri, pagsumamo sa Diyos. Mapuspos ka palagi, so that the God of peace that passeth all understanding will keep your heart and mind through our Lord Jesus Christ. Awitan natin, Diyos, maminamahal.